Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at lalo higit sa ating Panginoon. Ayan, ihanda na po natin yung ating mga sarili. Tumayo po tayo. At bago po tayo manalangin, mayroon po akong babasahin sa inyo mga kapatid. Sabi nga po rito, sabi po sa awit, chapter 84 verse 1 hanggang 2, sabi po dito, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa padyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupurit buhay na Diyos. Purihin po ang Panginoon. Nananabik po ba tayo mga kapatid? Napurihin po natin ang ating Panginoon sa mga oras na ito. Amen. Tunay nga po na nais ng Panginoon na makita sa atin na buong puso po natin siyang purihin at sambahin sa mga oras na ito. Sige po tayo manalangin. Purihin ka, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Ama, sa mga oras na ito. Tunay nga po na naririto po kami dahil mahal po namin kayo, Panginoon. Lord God, dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng kagalakan sa mga oras na ito, Panginoon, na sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na maranasan namin, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, na tunay nga, Lord, na biyaya mo ang kalakasan, biyaya mo, Panginoon, ang aming buhay at ang lahat, Panginoon, sa amin, Panginoon, kung bakit naririto po kami. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Lord, sa mga oras na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga sandali po ito hanggang sa matapos po ang aming gawain at inaangkin po namin ang tagumpay na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Muli palakpakan po natin ang ating Diyos na banal, ating Diyos na buhay. Hallelujah! Lahat po ba binaha? Lahat po ba inulan? Amen? Ganun po talaga kasi ang Diyos ay mabuti. Sumisikat ang araw sa masama at sa mabuti. Bumubuhos ang ulan sa masama at mabuti dahil ang Diyos ay mabuti at tapat. Amen po ba? At ngayong umaga, hayaan natin ng Diyos na ibuhos niya ang kanyang ulan ng kanyang mga biyaya at rumaragasang pagpapala. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Oh! Go! Umuulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Unti-unti pumapatak ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Unti-unti pumapatak ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Oo, sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Umulan na naman, umulan na naman, umulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Unti-unti pumapatak ang buhos ng ulan. Umulan na naman mula sa langit ang kagalakan.
umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Hindi tumatatak ang buhos na ulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Hindi tumatatak ang buhos na ulan. Tigil ang Jesus, ibuhos na ang ulan na dala ng kalakasan mo. Tigil ang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan mo. Tigil ang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan mo. Umulan na naman. Ng Panginoon, binigyan ng kagalingan ng Panginoon at ng kalakasan, sumigaw ng malakas na hallelujah! Sige lang Jesus, ibuhos mo nadala ng kagalakan mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Sige lang Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan mo. Ulan na naman, ulan na naman, umuulan. Humaragas sa pagpapala ang aking nararanasan. Hindi ako magtataka ba't sa aking napupunta. Dahil naga kalunan, hindi ko silangan saan man mapunta. Humaragas sa pagpapala ang aking sinabi ng Panginoon, makamtan mo man lahat ng yaman sa mundo kung walang Panginoong Diyos sa buhay mo. Wala sa iyong lahat ng bagay, sapagkat siyang tunay na rumaragasang pagpapala. Hallelujah! Sinabi ng Diyos, umaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sumasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan lahat ng pangako niya. Lumalakas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupunta. Mula hulaga ng lulan, di ko silangan saan man mapunta. Lumalakas ang pagpapala ang humaragas sa pagpapala ang aking nararanasan. Hindi ako nagtataka kung ba't sa akin napupunta. Mula hulaga kalulan, di ko silangan saan man mapunta. Humaragas sa pagpapala ang aking pagpapala. Humaragas sa pagpapala aking natanggap na. Amen! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Yes, Lord. Lahat po ba tayo? Tinanggap na natin ang ating Panginoong Yesus. Amen. Ngayon, lahat ng pagpapala ay darating na sa buhay natin. Amen? Sapagkat siya ang source. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Lahat ng success, lahat ng biyaya, sa Diyos lang natin ito ipaghanapin, sa Diyos lang natin ito hingin, ipanalangin. Amen? At siya ay tapat.
Siya ay tapat sapagkat anak ka niya. Lahat tayo ay pinili ng Panginoon. Salamat, Lord God. At kami naririto, Panginoon, upang ialay ang buhay namin para sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Patuloy natin sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ialay ang ating mga buhay sa Panginoon. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay tunay. Buhay mo sa akin ay inalay. At
Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala mo. Kaya, Panginoon, kami ay nagtitiwala rin sa iyo. Ano man ang pagsubok na dumaan, bagyo ng buhay na aming maranasan, kami ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na kami ay lagi niyo pong sasamahan. Hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi, di may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigan matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapanan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon.
pagsubok na salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwi mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Oh, salamat, salamat, Panginoon, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Lagi mong ipaalala sa sarili mo na ang Diyos ay mabuti at tapat. Ikaw ay mabuti, Siya ay tapat. ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri. sa'yo ang papuri at pasasalamat, Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhan ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat, Muli palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos na bungay. Salamat, Panginoon. Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang luwalhati ng ngalan mo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na aming pong natatanggap sa araw-araw. Tunay nga, Panginoon, na isang milagro na kami ay narito, na kami ay patuloy na nabubuhay dahil sa awat biyaya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga tinuturo niyo po sa amin at patuloy na nagbibigay inspirasyon, nagpapalakas sa bawat isa. Maraming pong salamat, O Diyos. Naway naluwalhati po kayo sa aming pagpupulit pagsamba. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos! Hallelujah!
pag-ibig ng Diyos sa atin ay rumaragasa. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Go! Pag-ibig po natin ang bawat isa. May pag-ibig sa Panginoon. Kasang pagpapala ang aking nararanasan. Hindi ako nagtataka kung ba't sa akin napupunta. Hilaga, kanluran, di magsilaran saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala ang gabi na. Ipasa natin ang pagkabayan ng Diyos sa bawat isa. Nagdagan sa kapatid. Sinabi ng Diyos, umaangat ang buhay ko. Tingin natin yan. Sinabi ng Diyos, sumasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa akin napupunta. Mula hilala, kanluran, di magsilangan saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala ang gabi na. Lumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako nagtataka kung ba't sa akin napupunta. Hilaga, kanluran, di magsilangan saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, aking nakapala. Lumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupunta. Mula hilaga, kanluran, di magsilaran saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala. Ayan, purihin po ang Panginoon. Pinagpala po ba tayo mga kapatid? Ayan. Alam ko sa buong isang linggo na ito, marami pong pagpapala na natatanggap po natin sa... Ayan. Sige po, sino po yung gustong magpasalamat po sa ating Panginoon? Ayan si Ate Nelia.
Yes, good morning po sa inyong lahat. Alam niyo po, sa totoo lang, napakabuti talaga ng Panginoon. Nagpapasalamat po kami talaga sa Kanya ng gusto kasi nung nangyari po kahapon, nandun po si Teacher Cecil at si Sis Pearly. Napakaganda po yung nangyari sa pamilya namin kasi nagkaroon po kami ng event, Lilok Family Gathering. Ito po. Ang ganda po, nagsama-sama kami magkakapatid. Pero yung iba po kasi nasa ibang bansa pa. Kumbaga yung ate ko, dumating talaga na 7 years, hindi siya na mula sa state. Ngayon pa lang siya, ngayon lang yung siya dumating. Kasi talaga may lead po sa kanyang Panginoon na yung sa pamilya namin na magkita-kita kami. Tapos yung mga nangyari sa pamilya namin, mga pagsubok, mga blessing. Yung kumbaga pinagpasalamat po namin talaga yun kasi marami pong pagsubok na dumating sa buhay namin talaga sa aming magpapamilya. Talagang, siguro, pinahintulot na rin ng Panginoon yon para lalo kaming lumapit sa Kanya, kumapit. Pero talagang napakasarap. Nung nag-testimony kami lahat, nagkaroon ng altar call, nandun sila ang dami pong, may mga tumanggap po. Bali po magkakamag-anak lang, tsaka mga kapatid. Bayaw ko, mga pamangking ko, tumanggap po sila. Kaya sabi ko, na-bless po talaga ang family namin, lalo sa pamilya namin na ilan na lang po ang hindi pa nakakatanggap, pero the rest po, Christian na. Kaya sabi ko, thank you kay Lord kasi talagang pinagpapala niya yung pamilya namin. Kahit may mga pagsubok, talagang patuloy kaming kumakapit sa Kanya. Patuloy ang pananampalataya namin sa Kanya. Kaya hindi niya kami talaga pinababayaan. Kaya thank you kay Lord dahil naging tagumpay yung event namin kahapon. Kaya maraming salamat kay Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na pinagpala ng Panginoon yung mga pamilya talaga na nagkakaisa. At talagang naroon yung pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ayan, kaya welcome rin kay Ate Tess. Kanina, sabi ko parang nakilala ko na to. Ayan, si Ate Tess pala. Ayan po rin po, Panginoon, si Ate Mariel daw po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang salamin po, grabe. Grabe yung clear. Anyway, nagkaroon po ako ng rema kay God, tsaka na-rebuke po ako. Gusto ko lang i-share. It's all about forgiveness. And meron akong kapatiran na nagsabi sa akin that I have to forgive because si God naman ang bahala. Tapos nagkakaroon ako ng devotion kahapon, no? Saturday kahapon. 2 beses ho sa Bible verse. Yung exhortation ng isang pastor at saka yung message niya, yung devotion itself, reflection, it's all about forgiveness. So, gusto kong sabing tao lang, nagtatanim minsan, nasasaktan, lalo na kapag hindi ka nang natraidor, nautangan ka pa, hindi ka binayaran, daan-daan libo, ngayon kailangan mo, blinak ka pa. Sinishare ko lang po pero wala nang galit. Alam nyo, nung umiyak ako kay God to ask for forgiveness, hindi ko nakikita sila doon yung mata ko. At sinabi ko rin kay Lord, forgive me kung ako man merong naapakan, may nasaktan ako in the past years sa corporate trabaho ko. Forgive me, Lord. And I forgive totally. Wala na akong galit, wala nang sakit ng loob. Kahit sino pang kamag-anak yan. Kasi nasa iyo lahat, Lord God. Ikaw ang great equalizer ng lahat. You will be the one to vindicate yung mga kagaya kong naape, naapakan, na-exploit. Wala na po. Sabi ko, I forgive and forgive me also, Lord. Nakatulog ako ang himbing-himbing, pero nagising ako maaga. Kasi alam ko may church ngayon. And I also would like to thank the Lord na kanina na nag-praise and worship, naalala ko yung movie na Titanic, bigla na lang, pumasok sa isip ko. Sabi ko, meron dong preacher sa barko, it's a true story, hindi siya movie, kasi hindi nasama sa movie.
pasink na yung Titanic boat, ship pala, ang ginawa niya, ginather niya yung mga maids, yung mga butler sa ship, na hindi kasi inuna yung mga mayayaman tsaka mga bata para makasakay sa bangka, sa boat, no, lifeboat, para ligtas sila for sure na lulubog ang barko. Ginather niya, tapos quickly nag-share siya, siguro it took about 10 minutes, tapos pina-accept niya kay Lord, salvation. So when he died, and they all died dahil nalubog ang barko, their souls went to heaven. Napakabuti ng Panginoon. Yun ho, bigla na lang talaga nag-flash. And sabi ko, God, thank you. You came at the right time and you saved me. I would not know where I would be today if not for you. To God be the glory. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na napakahalaga na tayo po ay nagpapatawad. Sabi po ng Panginoon, kung hindi raw po tayo nagpapatawad, hindi na rin tayo patatawarin. Ayan, sige po. Ayan, sa sandali po. Okay na. Tinatawagan ko na po si Pastor Nunon para ibahagi po ang salita po ng ating Panginoon. Praise. Praise, ayan. So, purihin ang pangalan ng Panginoon at tayo po ba ay masaya sa Panginoon? Amen. Di maganda, mga araw at alam ko ang iba sa inyo ay talagang sobrang naapektuhan dahil hindi lang po kayo binaha, pero may mga kapatiran tayo na kahit yung kanilang kabuhayan ay naapektuhan. Pero nandun pa rin ang kagalakan ng Panginoon na binibigay sa ating mga kapatid dahil alam natin na ano man ang mga, sabi nga, dumaan man tayo sa apoy, dumaan man tayo sa tubig, no? Kasama natin ang Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Pero patuloy pa rin po natin ipanalangin ang ating mga kababayan. Alam naman po natin na marami talaga ang naapektuhan ng nagdaang bagyo na to. At ganoon din ibang mga kapatiran po natin. So, tandaan po natin, alalahanin po natin sila sa ating panalangin. So, purihin ang pangalan ng Panginoon at tayo po ay nandito uli para ating sambahin, purihin ating Diyos. Makinig tayo na kanyang salita at tayo ay magpalakasan sa bawat isa. Amen, mga kapatid? No? So, praise God. Parang dami atang bakante. Wala nang bagyo. Okay. Pero hindi ko na ipapakita yung pinakita ko nung nakaraang linggo. Ayan. Okay. So, tayo po ba'y handa na makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. O aming Diyos, tunay nga kami ay labis na nagpapasalamat sa napakaraming mga biyaya at pagpapala niyo sa amin. Ang iba nga rito, Panginoon, na maaaring hindi namin napapansin, pero alam po namin na patuloy niyong binubuhos ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. Dahil kami nga, Panginoon, ay mahalaga sa inyong paningin. Kami, Panginoon, ay tinubos ng dugo ng iyong anak. Kaya naniniwala po kami, O Diyos, na kami ay merong pabor sa iyong paningin, Panginoon. Hindi dahil sa anumang nagawa namin, kundi dahil sa sakripisyo ng aming Panginoong Yesus. O aming Ama, sa umagang ito, patuloy po naming tinataas sa inyo, Lord, ang aming mga kababayan, maging iba na yung mga kapatiran na naapektuhan ng nagdaang bagyo, Ama, dalangin po namin na patuloy niyo po silang kaawaan, patuloy, Panginoon, na inyo pong tugunin ang kanilang mga pangailangan, patuloy, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng pag-asa, tulungan niyo po sila na sa mga panahong ito ay lalo sila, Panginoon, lumapit sa inyo, lalo silang tumawag sa iyong pangalan at kanila pong maranasan ang inyo pong mapagpalang tulong, Panginoon, sa kanila. At higit sa lahat, dalangin po namin na sila po ay makilala sa iyo ng personal sa kanilang buhay.
Alam po namin, Lord, na ginagamit nyo rin ang mga ganitong mga sitwasyon para kami ay magpakababa at kami, Panginoon, kami magsuko na aming buhay sa inyo. O aming Ama, dalayan po namin na tulungan niyo rin po ang aming mga kapatid na patuloy na maging matatag sa kabila, Lord, ng mga bagyo ng pagsubok na ito. At hayaan niyo nga po na kami ay maging daluyan din po na yung pagpapala sa kanila. O Diyos, sa umagang ito, muli kong dinadalangin na pagkalob niyo sa amin ang Espiritu ng pangunawa at kapahayagan upang lalo po namin kayong makilala, Panginoon. At lalo po namin maunawaan kung ano ang dapat na maging tugon po namin sa aming pagkakilala sa inyo, O Diyos. Dalayan ko, Banal na Espiritu, na kayo po ang magbukas ng puso at kaisipan ng bawat isa sa iyong mga salita. At ang lingkod niyo pong ito ay tago niyo lamang po sa likuran ng iyong kalawalatian. Dalayan ko, Panginoon, na maranasan po namin kayo sa isang sariwa at panibagong paraan sa umagang ito. Maranasan namin ang iyong presensya, ang pagyakap, Panginoon, ng iyong mapagmahal na kamay sa bawat isa. Salamat po, O Diyos. At sa inyo po namin binabalik lang lahat ng kapurihan at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So maaari po tayo makaupo at ipagpapatuloy po natin ang ating mga mensahe, series ng messages natin na pinamagatang If we know God, we will. No? Kung ating kilala ang Diyos, nakilala natin ang Panginoon, tayo ay gagawa ng mga bagay na inaasahan ng Panginoon sa atin. At ang ating acronym para dyan ay yung word na worship. Bawat letra ay may ibig sabihin. So, reveal lang po natin. W stands for worship. O stands for obedience. R stands for reliance. And S stands for service. Okay? So, ngayon po ay titingnan naman po natin kung anong ibig sabihin ng H. At ang H po ay tumutukoy sa tinatawag na humility. No? Humility, pagpapakababa o kababaang loob sa harapan ng ating Diyos. No? Pero ano bang ibig sabihin ng humility? No? Merong ang isang may pananaw ang ibang tao na pag sinabing ikay humble, ikaw ay hinahayaan mo na ikaw ay apak-apakan ng ibang tao. No? Para bang parang hinahayaan mo na mawalan ka ng dignidad. No? Hindi po yan ang ibig sabihin ng humility. No? Kaya tinignan ko po yung kahulugan ng salitang ito sa Lumang Tipan, na alam natin, siyempre, ginamit na lengguwahe nun, yung Hebreo. At tinignan ko rin kung ano ibig sabihin nun sa Bagong Tipan, sa salitang Griego. So, for our information lang po, hindi ko nalilagay yung salita, para yung eksaktong salita, pero ang ibig sabihin ng humility sa Lumang Tipan, sa Hebreong lengguwahe, ay low condition. No? O kaya low estate. Okay. So, ibig sabihin, ang kababaan ay yung, sabihin nating, mababang kalagayan. No? Yung nilalagay natin ang sarili natin sa, sabihin natin, sa tamang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. At kung talagang tayo po ay titingnan natin ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos, talagang tayo ay mababa. Amen, mga kapatid? Ang ating Diyos ay mataas. At sa Griego naman po, sa Griegong salita, ang ibig sabihin ng humility ay lowliness of mind. No? Kababaan ng kaisipan. So, ibig sabihin, kasama sa pagpapakababa ay yung pagkakaroon natin ng yung tamang pananaw, no, sa ating kaisipan na sino nga ba tayo sa harapan ng ating Diyos. So, yun po. At alam niyo po, merong isang quotation dyan ako nilagay, na in every occasion in the Scriptures,
Sa bawat pagkakataon sa Biblia na kung saan ang tao ay binigyan ng pribileyo na makita ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian, siya ay parating ibinababa sa harapan o sa presensya ng Diyos. So, ibig sabihin, may mga tao sa Biblia na pinalad sila na makaharap nila ang Panginoon. Although hindi nila nakita ang Panginoon, no? Dahil ang Panginoon naman ay Espiritu, di ba, kapatid? Pero, sabihin natin na nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. At tuwing mangyari yan, na ang tao ay makita ang kaluwalhatian ng Diyos, siya ay, ang kanyang parating ginagawa ay nagpapakababa sa harapan ng Diyos. So, tingnan lang po natin ang ilang mga halimbawa dyan sa Biblia. Una ay si Propeta Isaias. Sa Isaiah chapter 6, verses 1 and 5, ito po ay nakita na natin noon. Isaiah chapter 6, verses 1 and 5. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh. Okay, nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. At ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. Okay? At sinabi rito sa verse 6, verse 5, kaya sinabi ko, so nakita niya ang Panginoon, ano? Pero siyempre, hindi naman niya nakita ang Panginoon sa physical form, kundi yung glory ni Lord. Ang sabi rito, sinabi ko, kawawa ako. Woe is me. No? Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako sapagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang Diyos. Okay? So ano nangyari? Nung nakita ni Propeta Isaias ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, nakita rin niya yung kanyang pagiging makasalanan. Amen, mga kapatid. No? Kumbaga, ibinaba siya ng Panginoon eh. Kasi maaring nung hindi pa niya nakikita ang Panginoon, maaring ang tingin niya sa sarili niya, siya ay matuwid na tao, no? Siya ay malinis, pero nung nakaharap na niya ang Panginoon, isa sa pinakita ng Panginoon sa kanya, yung karumihan ng kanyang labi. Maaring habang nakaharap siya sa kaluwalhatian ng Diyos, pinaalala ng Panginoon sa kanya yung mga, maring meron siya mga nasabi na hindi maganda. Di ba? Kasi alam niyo, ang mga propeta talaga nung lumang tipan, parating tampulan ng ng mga panlilibak, no? Parating inuusig yan ng mga taong pinapahayagan nila. Lalo na kung yung pahayag masakit. Di ba? No? So, maraming mga propeta maring dahil doon sa mga karanasan niya, meron siyang mga nasasabi na hindi maganda. So, nakita yun ni Propeta Isaias. So, siya ay nagpakababa sa harapan ng Diyos. At purihin naman ang Panginoon dahil sabi nga dito na merong isang serapin na sumipit ng baga sa dambana at yung baga nung idiniit sa kanyang mga labi, ang sabi sa kanya, wala ka ng kasalanan. No? Napawi na ang mga kasalanan mo. Alam mo mga kapatid, kaya naman pinapakita ni Lord sa atin yung ating mga kasalanan, hindi para magkaroon tayo ng sobrang guilt sa sarili natin. Pinapakita ni Lord diyan para mailapit natin sa Kanya. Para maihingi natin ang kapatawaran sa Kanya. Amen mga kapatid? Para ipalinis natin sa Kanya. Ang ating Diyos naman talagang siya ay mapagpatawad at mapagbiyaya. No? Pero dito nakita natin na talagang the Lord humbled the prophet Isaiah nung nakita niya ang Panginoon. Ganon din si Propeta Ezekiel sa Ezekiel chapter 1 verse 28. Babasahin ko na lang po. Ezekiel chapter 1. Okay, pagtapos po niyang panaghoy, sabi rito, okay.
Ganyan ang katulad ng kaniningan ni Yahweh na makita ko ito, ako'y nagpatira pa at may narinig akong tinig. So nung nakita niya yung kalawalatian ng Diyos, siya ay nagpatira pa. Paano ba yung pagpapatira pa? No? No? Yan. Okay? Hindi ho nadapa, pagpapatira pa. Okay. So siya ay talagang he lay prostrate before God. No? Dahil nakita niya si Lord. So nagpakababa siya sa harapan ng Panginoon. Isang magandang halimbawa sa Bagong Tipan, si Pedro. Sa Luke chapter 5 verse 8, kung naalala niyo nung I think hindi naman ito yung unang pagkakataon na naikwento rin ni Pedro ang Panginoon. Kasi meron din sinabi sa aklat ng Juan na tinawag siya ng ating Panginoong Jesus. Pero dito sa Luke chapter 5 verse 8, kung naalala ninyo, nung nakita ng Panginoon, no, yung sabi nga dito sa mga naulang mga talata, na may mga bangka at may mga mangisda doon, at isa roon ay si Simon, no? At ginamit ng Panginoon yung bangka niya para mangaral sa mga tao. Pero pagtapos ng sabi ng Panginoon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. At sabi naman ni Simon, Guro, magdamag kaming nagpagod at wala naman kami nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog namin ang lambat. At anong nangyari? Alam natin yung kwento? No? Ang dami nilang nahuli. No? Halos masira yung lambat. Halos sabihin natin, halos lumubog yung bangka. At sabi sa verse 8, na makita yun ni Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Amen? Nakita ni Pedro na ang ating Panginoon Jesus ay hindi lang ordinaryong tao, pero siya ay may talagang kakaibang kapangyarihan at maaaring unti-unti niyang naunawaan na talagang si Jesus ay kung sino yung sinabi niya tungkol sa kanyang sarili. Ang sabi niya, Panginoon, no? Layuan niyo po ako dahil ako isang makasalanan. Ganyan talaga nangyayari, no? Pag nakaharap ng tao ang Diyos, o nung nandito ang ating Panginoong Yesus, nakaharap ng tao ang Panginoong Yesus, wala talagang ibang gagawin ng tao kundi magpakababa sa harapan ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Okay? So yan ang halimbawa ni Pedro at ang halimbawa ni Apostol Juan. Sa Revelation chapter 1 verse 17, nung nakita rin niya ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesus. No, hindi rin natin babasahin yung mga naunang mga talata dito sa verse 17, basahin nyo na lang. Pero alam niyo, pag nabasa niyo yan, talagang you will be amazed. No, talagang maluwalhati ng ating Panginoon. No? Dahil siya na yung siya na yung risen Lord, siya yung Panginoon na nabuhay. At siya ngayon ay talagang nagpapakita na ng kanyang kaniningan. Hindi katulad na nandito siya sa lupa. Halos tinatago niya yung kanyang yung kanyang kaluwalhatian, di ba mga kapatid? Pero ngayon hindi na. At nung nakita siya ni Apostol Juan doon sa isla ng Patmos, anong sabi? Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. So anong pinapakita rito sa atin mga kapatid? Actually, meron pa palang isang halimbawa, nabanggit na natin ito, yung isang vision na pinakita ng Panginoon kay Apostol Juan din, nung nakita niya ang doon sa kanyang pangitain, no? Nakita niyo yung pagsamba sa langit, naalala ninyo? No? Doon sa harapan ng trono ng Panginoon, nandoon yung 2-4 na matanda
at yung apat na mga nilalang, the four living creatures, no, anong ginawa ng mga nakapalibot na yon? Sila ay nagpatira pa. Amen, mga kapatid? No? Yung mga matatanda na mayroong mga korona, anong ginawa nila? Yung mga korona nila, nilatag nila o inalay nila sa harapan ng Panginoon. Dahil totoo nga, mga kapatid, pag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, wala tayo talaga maipagmamalaki. Amen. No? Ang gagawin lang natin talaga ay magpakababa tayo at sambahin natin. Ibigay natin ang lahat ng kapurihan sa ating Panginoon. So, makikita natin na pag talagang tayo ay nasa harapan ng Panginoon. At siyempre ngayon, sa panahon natin, maring hindi natin talaga nakikita, no? Yung kaluwalhatian talaga ng ating Panginoon, katulad ng naranasan ng mga taong ito, but every time na tayo ay lumalapit sa Panginoon, sa panalangin, dapat mga kapatid, makita sa atin yung kababaan. Amen, mga kapatid? No? Yung kababaan ng ating Panginoon. Yung kababaan sa ating, alam, minsan nga, no, meaning ko, minsan, sa aking pananalangin sa Panginoon, may mga panahon na yung pagpagod ako, pag manalangin ako, nasa higaan lang ako. No? Ganun ba? Okay, minsan nakaupo lang ako sa higaan, sa aking higaan. Pero alam niyo, minsan naalala ko, ang aking kaharap ay hindi ordinaryong tao. Ang aking kaharap ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Kaya lang minsan, mga kapatid, talagang wala akong magawa kundi luluhod na lang ako. Luluhod ako sa harapan ng Panginoon. No? Dahil totoo, mga kapatid, bagamat di natin siya nakikita physically, pero siguro kung buksan lang ng Panginoon yung mata ng ating pananampalataya at makita rin natin siya katulad ng pagkakita ng mga taong ito, siguro wala rin tayong ibang gagawin kundi magpatira pa tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? No? So, paano tayo magpapakita ng kababaan, ng humility sa harapan ng ating Panginoon? Meron lang po akong ilang mga suggestion. Dahil actually itong mga binibigay nating mga yung mga responses, hindi ko naman talaga I didn't mean to spend ng mahabang sabihin nating panahon, no, sa pagpapaliwanag nito. So, kahit itong topic ng humility, napakalawak nito. Siguro abutin, kung talagang gusto natin malaman kung ano sinasabi ng Biblia tungkol sa kababaang loob, baka abutin tayo ng mga ilang buwan. No? Kaya ito lang ay parang encapsulated lang po ito. Ibig sabihin, parang condensed. So, anong mga paraan para maipakita natin yung kababaan sa harapan ng Diyos? Number 1, we are to have a contrite heart before God. Basta yan sabi sa Isaiah chapter 66, sa verse 2. Ito yung isang napakagandang talata. Isaiah chapter 66. Babasahin ko muna po sa English. Ang sabi rito, sa ikalawang bahagi, sabi, "This is the one I esteem." Ito ang aking, siguro tingnan ko lang eksaktong translation sa Tagalog. Okay? Naalala ko tuloy, lalo ngayong panahon na to, di ba? Ang lamig, ano? Amen? Minsan talagang, pag mag-pray ka, nakahiga ka na lang, no? sa sarap ng lamig, ano? Pero anyway, ang gusto ko lang sabihin talaga, mga kapatid, even in our prayer time, no? Ipakita natin yung kababaan natin sa harapan ng Panginoon. Sabi rito, "This is the one I esteem." Sa lahat ng bagay, ang may likhay ako.
Okay, ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin. Okay, this is the one I esteem. Sino daw yung mahal ng Panginoon? Sino yung pinahalagan niya? He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. So, meron diyang binanggit na contrite. No? Contrite in spirit. Alam niyo pong ibig sabihin ng contrite? Ang ibig sabihin po nun ay penitent. Penitent. O kaya, nagsisisi. Nagsisisi. Kaya ang gusto ng Panginoon, pag tayo ay humaharap sa Kanya, magkaroon tayo parati na isang pusong nagsisisi sa ating mga nagagawang kasalanan. Amen, mga kapatid? No? Dahil aminin natin na patuloy pa rin naman tayo nakakagawa ng kasalanan sa ating isip, sa ating pananalita, sa ating mga gawa. At pag tayo nasa harapan ng ating Diyos, magandang ipanalangin natin yung panalangin ni Haring David. Praise. Yan. Okay. So, Brother Steven, hindi ba alisin to? Para akong kapitan ng aeroplano nito. Okay. This is your captain speaking. Alisin mo na ito. Okay na to. Okay, so Psalm chapter 139, verses 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Alam niyo po ako, sa aking prayer time ko kay Lord, parati kong pinapanalangin to. Sabihin ko, Lord, saliksikin mo ang aking puso. No? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Subukin niyo po. Alamin niyo aking mga kaisipan. Naging tama ba yung mga naisip ko? Naging tama ba yung mga damdamin na pinakita ko? No? At malimit, may mga pinapaalala si Lord sa akin. At pag pinakita ng Lord dun sa akin, wala akong ibang gagawin kundi, Panginoon, patawarin niyo po ako. Lord, linisin niyo po yung aking kaisipan. Linisin niyo po ang aking puso. Ganoon na gusto ng Panginoon sa atin. Maging, pag sinabing tayo po ay humble sa harapan ng Diyos, tayo ay nagsisisi sa ating mga nagagawang kasalanan. Katulad ni Haring David. Kaya nga sabi ni Haring David sa Psalm chapter 51, verse 17, awit 51, talatang 17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. No? So ang hain daw na nakatanggap-tanggap sa Panginoon isang, ano sabi doon? A broken spirit. Ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. No? A broken and contrite heart. Nagtatapat ng ating mga kasalanan sa Diyos. And I believe na yan po ay habang nandito tayo ay ating gagawin. Hindi ako naniniwala doon sa isang katuruan na kumakalat
na kapag tayo daw ay nakilala na sa Panginoon, hindi na kailangan tayong magpahayag ng ating kasalanan. Ewan ko lang kung na-encounter niyo na yon. Pero ako, meron akong nababasa mga ganon. Yung tinatawag na extreme grace. No? Parang ano parang tungkol sa biyaya pero sobra. No? Sinasabi nila ang kailangan daw natin i-confess ay kung sino tayo sa harapan ng Diyos. And I agree with that. Kasi pag sinabing confess, nag-agree tayo kay Lord. So kung sinabi ni Lord, we are a new creation, i-confess natin yon. Ang kinin natin, tayo bago nila lang sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kung sinabi ng Panginoon na we are, by His wounds we are healed, we confess that. Inaangkin natin yun at sa pamamagitan ng latay ng Panginoon Yesus, tayo gumaling. Amen? Pero pag sinabi na nila na hindi na daw natin kailang ipahayag yung ating kasalanan, ako naniniwala, maling-mali yung turo na yon. Maling-mali. Sabi pa nga nila, yung 1 John chapter 1, verse 9 daw ay hindi para sa mga Kristiyano. Yan ay sinulat para sa mga hindi mananampalataya. Okay? Pero, sino bang kausap ni Apostol Juan? Sino bang sinulatan niya? Mga Kristiyano yon. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, dahil maaari may encounter niyo yung teaching na yon. Yon ay, sa akin, yon ay maling-mali. Dahil habang nandito tayo ay patuloy na nagkakasala. Kasi maring nababawasan na yung ating mga nagagawang kasalanan dahil sa biyaya at tulong ng Panginoon. Pero magkakasala pa rin tayo. At yun ay kailangan nating i-confess, ipahayag sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Okay, pangalawa, we are to humble ourselves under God's mighty hand. 1 Peter chapter 5 verse 6. Sabi doon, humble yourself under the mighty hand of God. And that He may lift you up in due time. Magpakababa daw tayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos at Kanya tayong itataas sa tamang panahon. So ano ibig sabihin na magpakababa tayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos? Kailangan harapin natin ang bawat relasyon at bawat sitwasyon sa buhay natin in reference to Him. Ibig sabihin, harapin natin yon na may tamang pananaw na galing sa ating Panginoon. At itong sabi ni Jerry Bridges. Sabi niya, when relationships with people are good and circumstances are favorable, kung yung ating relasyon sa mga tao ay maganda at yung mga sitwasyon natin ay maayos, we are to humbly receive these blessings from His precious hand. Ibig sabihin, meron tayong kababaan na tinatanggap natin yon na sinasabi natin, Lord, salamat po, ito ay galing sa inyo. Amen. No? Nangyayari ito o natatanggap ko ito dahil kayo ang nagbigay nito. Kayo ang gumawa nito. Pero, when people are mistreating us and circumstances are difficult, kapag tayo ay minamaltrato na ng ibang tao at yung mga sitwasyon natin ay mahirap, anong gagawin natin? Magrereklamo? Mag-aalinlangan? Magtatanong ng may pag-aalinlangan? Sa Diyos, hindi. We are to humbly accept them as from an infinitely wise and loving Heavenly Father. Kailangan tanggapin natin yung mga bagay na yan. Na ito ay pinaintulot ng isang marunong at mapagmahal na Ama nating nasa langit. Okay? Isang magandang halimbawa nito ay si Job. So alam naman natin ang nangyari kay Job, ano?
Di ba, nung nakaraan, tinanong ko kayo, anong mas mahirap? Yung sumunod sa Panginoon o magtiwala sa Panginoon? Okay. Sumunod o magtiwala? Okay. May nagsasabi, mas madali daw yung pagsunod. Dahil yung pagsunod, malinaw kasi yung sinasabi ni Lord sa kanyang salita eh. O eto, sundin mo to anak. No? So kung pang malinaw. At siyempre, sabi nga natin, ang obedience, isa sa tugon natin sa Diyos. Pero yung trust o yung pagtitiwala, kaya daw mas mahirap dahil marami nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Amen? Minsan taliwas pa sa inaasahan natin. Minsan maaaring taliwas pa sa pinangako ng Panginoon sa atin. Kaya mahirap daw yung pagtitiwala. Pero tingnan natin yung halimbawa ni Job. Alam natin yung nangyari sa kanya, di ba mga kapatid? At nung nangyari yung mga trahedyang yon, ano ang kanyang tugon? Sa Job chapter 2 verse 10. Saglit lang ho, no? Yan po ay bago mag-awit. Job chapter 2 verse 10. Ito ang kasi sabi ng asawa niya. No? Mas maganda sa Tagalog. Job chapter 2 verse 10. Okay. Ewan ko lang na-flash sa harapan natin. Sabi ng asawa niya, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. No? No? Naisip ko tuloy, ano kaya naglalaro sa isipan ni Job? No? Naisip kaya ni Job na talaga tong asawa ko na to, imbis na suportahan ako, imbis na maging kaagapay ko, siya pa ang umuusig sa akin. Lord, sana po, kasama na rin siyang namatay ng mga anak ko, di ba? Ewan ka lang, hindi naman siguro, no? Wala naman sinabi doon eh, no? Pero, kung gano'n naman ang asawa mo, no? Baka hangarin mo na rin na mawala, okay? Pero tingnan niya, sabi ni Job, sa mga asawa rito, sino rito ang mga may asawa, tas ang kamay, no? Okay? No? Magsuportahan kayo mga kapatid, ha? Okay. No? Kung ang inyong asawa ay dumadaan sa mga pagsubok, no? Kayo ay nandyan para lalo siyang i-encourage at palakasin sa Panginoon. Amen. Okay? Yan, huwag kayong maging katulad ng asawa ni Job. Sabi rito, ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? At sa kabila na nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Okay. Now, siyempre si Job, hindi niya kasi alam yung talagang nangyayari. Pero tayo alam natin. Alam natin na hindi naman ang Diyos ang, halimbawa, hindi naman ang Diyos ang nagpadala ng mga sumalakay para kunin at ang kabuhayan nila. Di ba kapatid? Hindi naman ang Diyos ang nagpadala nung bagyo para bumagsak yung bubong dun sa kanya mga anak. Amen mga kapatid? At hindi rin ang Diyos ang nagbigay ng sakit kay Job. Kundi sino? Si Satanas. Pero yon ay pinahintulot ng Diyos. Dahil merong layunin ng Diyos. Meron siyang gustong ituro kay Job. Kaya mga kapatid, minsan yung mga nangyari, o kalimitan yung mga nangyari sa buhay natin, mahirap tanggapin. Amen mga kapatid? No? Mahirap tanggapin na meron kang biglang matinding sakit na dumapo sa'yo. Mahirap tanggapin na biglang nawala yung kabuhayan mo sa isang iglap. No, mahirap tanggapin na may mga taong inaasahan mo pero sila ay imbis na nakatulong sa iyo, nakapabigat pa sa iyo. Amen? Mahirap tanggapin. Pero kung tayo nagpapakababa, kung meron tayong kababaan sa ating mga puso,
tatanggapin natin yung mga pangyayari na yon. Tatanggapin natin na yon ay pinaintulot ng Diyos dahil meron lang siyang gustong ituro o hubugin sa atin. Naunawaan niyo mga kapatid? Now, of course, may mga bagay na, nasabi ko lang yun, pero minsan may mga bagay talaga na sinabi ng Lord sa atin na lalo na yung magawa ng kaaway, talagang labanan natin. Amen, mga kapatid? No? Talagang sawatain natin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pero, may mga pagkakataon talaga na nagtatagal yung mga pagsubok na yan. Anong gagawin natin? Magpakababa pa rin tayo sa ilalim ng kamay, makapangyarihang kamay ng ating Diyos. Ibig sabihin, patuloy pa rin na panatilihin natin yung ating katapatan, yung ating pagtitiwala, yung ating pagsunod, pagpapasakop natin sa ating Panginoon, kahit may mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Amen. No? Yon ay tanda ng pagpapakababa. Number 3, we are to humble ourselves before His Word. Kung naalala niyo, sabi rito sa Isaiah chapter 66, sa verse 2, this is the one I esteem, he who is humble and contrite in spirit, at ano sabi ron? And trembles at my word. And trembles at my word. Ano ba yung ibig sabihin dito? Now, I believe, hindi ibig sabihin na tuwing parati natin babasahin ang salita ng Diyos ay manginginig tayo. No? Yung kasi ibig sabihin ng tremble, di ba? Pero, maring isang ibig sabihin ito, na talaga nandun yung ating paggalang, yung ating pagpapasakop, yung ating pagmamahal sa kanyang salita, na kapag ito ay nangusap sa atin, tayo ay handang sumunod sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga, although meron dito example, meron akong binigyan example si King Josiah sa 2 Kings chapter 22. Nakita na rin natin ito dati. Si Haring Osias, nung nakita nila yung aklat ng Panginoon at binasa sa harapan niya, ang sabi rito sa 2 Kings chapter 22, alam niyo yung naalala niyo yung ginawa ni Haring Osias? Sige, I think may picture tayo dyan. Ang sabi rito, sorry. Okay. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. At tinipon niya ang saserdote at may mga binanggit itong mga pangalan. Isanggunin niyo ako at ang buong Huda kay Yahweh tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Ba't hindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. So, nung nakita niya kung gaano sila nagkulang sa Panginoon, sabi rito, pinunit niya yung kanyang damit. At hindi lang yon, nung nalaman niya kung ano yung dahilan, kung bakit nagagalit ang Diyos sa kanila, gumawa siya ng hakbang. Inutos niya, mabasa natin sa chapter 23, hindi natin babasahin lahat, pero inutos niya na yung mga altar sa mga Diyos-Diyosan, yung mga imahe ng mga Diyos-Diyosan, pinasira niyang lahat. Amen? Ganon siya kamasunurin. Ganon siya nagpakababa sa ating Panginoon. Kaya sabi rito, as we search the scriptures, we must allow them to search us. Habang ating sinasaliksik ang kasulatan, hayaan natin na ang kasulatan o ang salita ng Diyos ay saliksikin o suriin tayo to sit in judgment upon our character.
and conduct. Ibig sabihin, hayaan natin na ang salita ng Diyos ay humatol sa atin. Hatulan yung ating mga nagagawa, no? Yung ating conduct and yung character natin. Yan, si si Josiah. Yan ang pinagawa niya. Okay? Huwag tayong magbabasa lang ng Bible para madagdagan ang ating kaalaman. Amen. Ay, gusto ko maraming malaman sa Bible. No, talaga, magbabasa ako, pag-aaralan ko yan. Pero alam mo mga kapatid, hindi yun ang layunin kung bakit sinasaliksik natin ang salita ng Diyos. Hindi para magkaroon tayo ng maraming kaalaman. No? Anong layunin ng salita ng Diyos? Tama yun, kailangan na madagdagan yung ating kaalaman. But it should be for the purpose of obeying God's will. Nalalaman natin kung anong kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabasa, pag-aaral ng kanyang salita. Pero pag nalaman natin kung anong kalooban ng Diyos, inaasahan tayo ng Panginoon na sundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen mga kapatid? At yun ang magpapakita ng ating kababaan sa harapan ng Panginoon. Hindi mahalaga kay Lord na memorize mo ang Biblia, pero hindi mo naman pinamumuhay. Kahit walking Bible ka pa, kahit katulad ka pa ni Eli Soriano, na pag may nagtanong, may sagot. No? Pero madali lang naman yan mga kapatid eh. Na pwede naman paghandaan na yun eh. Di ba? Okay. Iba naman hanga-hanga kay Eli Soriano, galing sumagot. Di ba? Pero, ano lang yan, example. Pero ang mahalaga kay Lord, yung pagsunod sa kanyang salita. Amen mga kapatid. At pinakahuli, we should be humble about our gifts, abilities, and attainments. Kailangan magpakababa tayo patungkol sa ating mga kaloob, mga kakayanan, at yung mga nagagawa natin. Dahil kung hindi tayo mag-iingat mga kapatid, pwede tayong magkamali na isipin natin na kaya nagagawa natin ang mga bagay na yan dahil sa sarili nating kakayanan. Amen mga kapatid? Pero meron isang magandang verse sa Bible yung Isaiah chapter 26 verse 12. Medyo lalaktaw na ako, no? Isaiah chapter 26 verse 12. Ang sabi doon ni Propeta Isaiah, at paganda ito ay parati nating maalala. Lord, you established peace for us. All that we have accomplished, you have done for us. Lahat ng nagawa namin ay nagawa namin dahil kayo ang tumulong sa amin. Amen mga kapatid? Kung wala ang Panginoon, di natin magagawa yan. At parati nating tandaan na ano man ang meron tayo ngayon, lahat ng yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? Meron daw isang Kristiyano. Pinagmamalaki niya daw na siya ay isang apostle, isang prophet, at isang evangelist. Pinagmamalaki niya. Isa siyang apostol. Di ba meron ganyan mga Kristiyano ngayon, yung pinapakilala nila sa sarili na sila ay apostle. No? Na wala akong anything negative doon. Kasi sa New Testament times talaga, yung mga apostle, yan yung mga yan yung mga nagsisimula ng mga gawain. So pwedeng sabihin natin itong mga nagsasabing sila ay apostle, parang mga missionary. Amen? No? Yung nga lang, ewan ko lang kung bakit gusto pa nilang So itong Kristiyano to, apostle daw siya. Pangalawa, propeta siya. O kahit sa panahon natin ngayon, may mga nagsasabi, ako ay propeta ng Panginoon. Amen? No? Ang aking paalala lang sa kanila, siguro doon lang nila na yung mga pahayag nila ay mangyayari 100%. Okay?
Mga kapatid? Okay, lalo pag sila ay may mga sinasabi, sa ganitong panahon, sa ganitong taon, no, sa ganitong lugar. Kasi in the Old Testament, pag ikay propeta, sinasabi mong propeta ka, at hindi natupad yung sinabi mo, anong mangyari sa iyo? Yan ang ginagawa sa mga propeta na nagpapanggap lang. Okay, anyway. At evangelist, kasi paano natin yan? Meron talagang mga evangelist, di ba? No? Yung sinasabi lang sila ay ang calling nila ay mangaral ng salita ng Diyos ng mabuting balita. Wala namang problema ron. No? Pero paalala lang, lahat tayo tinawag ni Lord para maghayag ng mabuting balita. Amen? Hindi ka man evangelist, pero witness ka ni Lord. Isang tagapagpatotoo ka para sa Panginoong Yesus. Amen? So balikan natin yung sabi niya, ako ay apostle, prophet, evangelist. So nagpagawa siya ng t-shirt. No? Yung t-shirt niya nakalagay doon. Apostle, A. Prophet, P. Evangelist, E. Binold niya pa yung APE. No? So naglalakad siya ngayon. Natatawa yung ibang tao sa kanya. Bakit? Kasi APE, ape. Ano ba yung ape? Diba? Unggoy yun, di ba? Ape, mga kapatid, no? Pero totoo yan, ha? Hindi ako gumagawa ng kwento. Kwento yun ni Ralph Mahoney. Okay. Huwag natin pagmalaki yung kung ano yung pagkatawag ni Lord sa atin. Kasi parati nating tandaan na yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. We realize and gratefully acknowledge that all that we are and all that we have comes from the hand of God. At magsisimula daw ito, kailangan kilalanin natin na ang lahat na kung sino tayo ngayon at kung ano ang meron tayo, lahat ng yan ay galing sa kamay ng Diyos. At magsisimula yan sa ating pag-unawa ng ating personal na kaligtasan na ito ay sa biyaya ng Diyos. Kahit ang ating pagiging ligtas, hindi natin may pagmamalaki yan. Hindi natin may pagmamalaki. Dahil kung sa atin lang, hindi natin talaga hinahanap ang Panginoon. Amen? Kundi siya ang naglagay nung hangarin na yun sa puso natin. Kaya tingnan niyo si Apostle Pablo. Dito na ako magwawakas. Si Apostle Pablo, tingnan niyo yung mga sinabi niya sa sulat niya. At tingnan natin yung kababaan ng puso niya. Tingnan niyo, 1 Timothy chapter 1 verse 15. Anong sabi niya? Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Si Jesus ay naparito para magligtas sa mga makasalanan at ako ang makasalanan sa lahat. Amen. No? Siya daw ang pinakamakasalanan. Well, maaring dahil sa yung naging buhay niya noon, di ba mga kapatid? Siya ay tagapag-usig ng mga Kristiyano. Pero, kung sasabihin mo na ikaw ang pinakamasama, talagang pagpapakababa yun. Pagpapakababa yun. At alam niyo ba, habang tumatagal si Apostol Pablo, ganun, lalo pang niya nakikita yung pagiging makasalanan niya sa harapan ng Panginoon. Hindi yung habang tumatagal, lalo siyang nagiging mayabang, no? Ako, ginagamit na ako ngayon ni Lord, ha? Mas marami akong nagawa kaysa sa inyo. Tingnan niyo sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Maganda rin ito. Kaya biblisan ko na lang. Sabi rito, okay, so verse 9, for I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle,
because I persecuted the church of God. Siya daw ang pinakamababa sa mga apostol. Hindi nga daw siya karapat-dapat na tawaging apostol. Pero ang sabi niya sa verse 10, but by the grace of God, I am what I am. Dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay sino ako ngayon. Ibig sabihin, kaya siya naging apostol dahil sa biyaya ng Diyos. Pag sabing biyaya, hindi natin pinaghirapan, hindi natin binayaran, pero binigay pa rin ni Lord sa atin. Walang, sabihin natin yung undeserved favor ng Lord sa atin. At sabi niya rito, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Tingnan, sinabi niya, hindi raw nawala ng bisa yung biyaya ng Diyos. Mas nagpagal siya kaysa sa ibang mga apostol. Well, mari sabihin natin, ayan, nagmamalaki na si Pablo. Biro mo, sinabi niya, mas nagpagal siya. Di ba? Pero tingnan yung kasunod na sinabi niya, yet not I, but the grace of God that was with me. Amen? Kaya siya ay nakapagpagal na higit sa ibang mga lingkod ng Panginoon. Sinabi pa rin niya, dahil yon sa biyaya ng Diyos sa akin. Amen, mga kapatid. Ito yung kababaan niya. Kaya kung tayo ginagamit ng Panginoon, parati nating tandaan, kaya tayo ginagamit ng Diyos in a mighty way dahil masagana ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Huwag tayong magmamalaki. Dahil nasabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, at ito ang pinakahuling verse natin. For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? Tingnan nyo? What do you have that you did not receive? Anong meron tayo na hindi natin tinanggap mula sa Diyos? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Ayan ang iwasan natin. Na kung yung mga pagpapala, yung pagkatawag at marami pang ibang kaligtasan, kung yun ay tinanggap lang natin mula sa Diyos, bakit daw tayo nagmamalaki na parang hindi yun binigay sa atin? Huwag tayong magmamalaki, mga kapatid. Huwag tayong magmamalaki. Bilang pangwakas, nabasa itong kwento na to. Dito lang magtatapos. Tungkol ito kay Franz Joseph I. Meron tinatawag na yung House of the Habsburgs. Para ito ay parang pamilya o angkan na naghari sa Austro-Hungarian Empire since 1273 hanggang World War I. So isa itong parang maraming pamilya na naghari sa lupaing ito na tinatawag na Austro-Hungarian Empire. At kalimitan, pag merong inililibing, o may namamatay doon sa pamilya na yon, sila ay nililibing doon sa libingan ng family crypt yun, parang family cemetery, sa ilalim ng Capuchin Monastery ng Vienna. Okay? So, at pag merong namatay, may funeral, nako, halos lahat ng mga opisyal nakasuot ng puti. At meron pang military band. No? Tapos mahaba yung basta may mahabang parada. Na isang beses, may namatay dun sa pamilya na yan. Ito si Franz Joseph I. At yung officer, yung namamahala dun sa prosesyon, ang tawag doon ay court martial. So nung sila ay yung nagparada na, papunta doon sa basement ng monasteryo na yon. Imagine nyo na lang, dala-dala yung bangkay ni Franz Joseph I. Ang sabi nung in charge sa procession, nung nandun na sila sa pintuan, sabi, open!
Buksan nyo. Ang sabi naman doon sa kabila ng pintuan, who goes there? Yun yung cardinal nandun sa kabilang pintuan. Who goes there? So sabi ng court martial, we bear the remains of His Imperial and Apostolic Majesty Franz Joseph I, by the grace of God, Emperor of Austria, King of Hungary, Defender of the Faith, Prince of the Bohemia, Moravia, Grand Duke of Lombardy, Venetia, Styria, and so on and so forth. May binanggit na 37 na titulo. Okay? Haba, no? Okay? Sabi ng kardinal, we know him not. Hindi namin siya kilala. Sabi rin ng kardinal, who goes there? Sinong nandyan? Eh di ang ginawa nung court, yung court martial, medyo abbreviated na rin sinabi niya. Sabi niya, we bear the remains of His Majesty, Franz Joseph I, Emperor of Austria and King of Hungary. Ayun daw, yung mga ganong mga titulo, pag emergency daw yun, parang pinaiksi na lang. No? Siyempre, babagitin mo pa ba yung napakahabang mga ano. Sabi ng kardinal, we know him not. Hindi namin siya kilala. Who goes there? Sabi ngayon ng court martial, we bear the body of Franz Joseph, our brother, a sinner like us all. Dala-dala namin ang labi ni Franz Joseph, ang ating kapatid, isang makasalanan na katulad natin. At ano yung nangyari? Pinagbuksan. Pinagbuksan ng kardinal. yung bangkay. Yung nagdadala ng bangkay ni Franz Joseph I. Amen? Dahil kung tutusin naman talaga mga kapatid, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Tayo ay pare-parehong makasalanan na naligtas lang dahil sa biyaya ng Diyos. Amen mga kapatid? Magkakapatid sa Panginoon, kahit ano pang iyong estado sa buhay, kahit ano pang mga titulo mo, mga posisyon mo, mga naabot mo sa buhay, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, tayo ay mga makasalanang pinatawad lang ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. Tayo po lahat ay tumayo, tayo manalangin. O aming Ama, tulungan niyo nga po kami na parati kami magkaroon ng isang pusong mababa sa iyong harapan. Alisin niyo po anumang mga pagmamalaki sa amin. At parati namin maalala na kung ano kami ngayon at ano ang mga nagawa namin, lahat ng yan ay dahil sa biyaya ninyo. Salamat po, Diyos. Salamat sa paalala at katotohanan yan na dapat naming parating isipin at dalhin habang kami nabubuhay dito sa mundo. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan namin Panginoon Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Praise God. Sige po.